Eunice, POV. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Love, tawag na naman niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? At pwede ba? Huwag mo nga akong tawagin na love. Nainis na sabi ko sa kanya. Love, alam ko nagkamali ako. Alam ko kasalanan ko. I'm here para makabawi sa'yo. Hindi ko kaya na hindi ka makasama. Ay niya sa akin. Ang dami mong sinasabi. Mas maayos ako na wala ka sa buhay ko. Kaya please lang, umalis ka na lang. Sabi ko sa kanya at kaagad na isinara ang pinto. May nakita akong lungkot sa mga mata niya. Pero binaliwala ko yon. Bumalik ako sa pagluluto. Hindi ko na inalam kung nasa labas pa ba siya. Nagulat ako dahil biglang lumakas ang ulan. Nang isara kong bintana ay nakita ko siyang nakatayo pa rin sa labas ng pintuan at hinahayaan ang sarili niya na mabasa ng ulan. Sa inis ko ay lumabas ako. Hindi ko rin matiis na makita siyang nakatayo habang hinahayaan ang sarili. Kapag nagkasakit pa to ay ako rin ang mahihirapan. Bakit ka ba nagpapaulan? Ang tigas talaga ng bungo mo, matanda ka. Sermon ko sa kanya, sabay hila papasok sa loob ng bahay. Hindi ito nagsasalita, naging tahimik lang ito. Doon ang banyo, sabi ko sa kanya sabay turo ng banyo. Salamat, mahinang sabi nito bago pumasok sa loob ng banyo. Naiinis man ako pero hindi ko naman kayang pabayaan na lang siya. Pumasok ako sa dating silid nila papa. Kumuha ako ng lumang damit. Inamoy ko muna kaya lang sobrang luma na ng amoy. Kaya lumipat ako sa silid ko. Naghanap ako ng pinakamalaki kong t-shirt. Mabutit may nakita ako. Paglabas ko sa silid ko ay kaagad ko siyang nakita na palabas din sa banyo. Nakatapis lang ito ng towel. Litaw na litaw din ang magandang hubog ng katawan nito. Kumilos ako ng normal na para bang hindi ako apektado sa kanya. Eto lang ang meron ako. Bakit kasi pumunta ka pa dito? Tapos wala ka pandalang kahit na ano? Tanong ko sa kanya. Kasi hindi ka na daw babalik at natakot ako na mangyari yun. Biglang sagot niya na ikinagulat ko. Sinabi siguro yun nila ate. Pasaway talaga sila? Kaya siguro napasugot ito bigla dito. Oo, hindi na ako babalik doon. Kaya bumalik ka na sa Maynila. Dito lang ako. Kung nasan ka ay dapat nandun din ako. Aniya sa akin. Paano kung ayaw ko na makasama ka? Tanong ko sa kanya. Gagawin kong lahat para magkasama tayo. Puno ng sinseridad na sagot niya sa akin. Ikaw ang bahala. Yun lang ang sinabi ko at pumunta na ako sa kusina para maghain na. Binigyan ko siya ng chance noon pero hindi niya pinahalagahan. At ngayon, babalik siya na para bang walang nangyari. Tinatawag pa niya akong love. Love niyang mukha niyang kabayong pangit. Biglang bulalas ko dahil nagulat ako sa pagyakap niya sa akin. Love, mukhang masarap yan. Tanong niya sa akin. Bitaw, lumayo ka nga sa akin. Hindi porket pinatuloy kita dito, pwede mo na akong yakapin. Nainis na sabi ko sa kanya. Sorry, mahinang sabi niya sabay tanggal ng mga braso niya sa bewang ko. Umupo ka na doon para makakain na tayo. Utos ko sa kanya. Kaagad naman itong sumunod at umupo. Inilapag ko naman ang kanin saka ko sinunod na inilapag ang ulam. Tahimik kaming kumakain at kapwa nakikiramdam sa isa't isa. Ako na maghuhugas, presenta niya sa akin. Sige, dito mo ilagay pagkatapos mo, sabi ko sa kanya. Tinuro ko rin sa kanya kung saan niya dapat ilagay ang mga plato pagkatapos niya. Lumabas na ako sa kusina. Inayos ko ang higaan niya dito sa sala. Naglatag ako ng banig at naglagay ng mga unan. Siguro pagtiisan na lang muna niya ang mga ito. Dahil bukas pa ako maglalaban ng mga punda. Kumato ka na lang kapag may kailangan ka. Sabi ko sa kanya at naglakad na ako papunta sa silid ko. Good night love, sabi niya sa akin pero hindi ako sumagot. Humiga ako sa kama ko. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Hindi ko na malayan na umiiyak na naman ako. Bumabalik ang lahat tuwing nandito ako sa bahay. Namimiss ko na naman ang parents ko. Hinayaan ko sarili kong umiyak ng umiyak hanggang sa nakatulog ako. Pero nagising ako bigla sa lakas ng kulog na may kasamang kidlat. Eto na naman ang pakiramdam ko. Natatakot na naman ako. Lumabas ako at nakita ko mahimbing na natutulog si Eman. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at humiga sa tabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Shh! Are you scared? Nandito lang ako. Bulong niya sa akin at hinahaplos ang buhok ko. Hindi ako sumagot sa kanya pero nanatili ako nakayakap. Patuloy din ang pagbulong niya sa akin na wala kang dapat ikatakot dahil nasa tabi ko siya. I feel safe, lalo na nakayakap ako sa bisig niya. Pwede ka bang matulog doon sa kwarto ko?
Tanong ko sa kanya. Mas gusto ko nga yun, sagot niya sa akin kaya tumingin ako sa kanya. Ngayon lang to, matari na sabi ko sa kanya. Narinig ko naman itong tumawa. Kaya sinamaan ko siya ng tingin, hinayaan ko siyang buhatin ako papasok sa silid ko. Magkatabi kami ngayon. Hindi na ako makatulog dahil medyo naiilang ako. Pero dahil sa ginusto ko ito, kailangan kong panindigan. Eman's POV. Nandito ako sa malayo't nakatingin lang sa kanya. Masaya ako dahil nakagraduate na siya. Congratulations love, sabi ko na parabang nasa harapan ko lang siya. Sobrang namimiss ko na siya. Minsan ay palihim ko siyang tinatanaw mula sa malayo. Pinagsisisihan kong ginawa ko sa kanya. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko noon na mainis. Para kasing pinaglalaruan niya ako. Kung hindi pa ako nagalit ay hindi aamin sa akin si Isa na tumawag talaga siya. Hinayaan ko muna siya at kahit nagustuhin ko man, nalapitan siya ay hindi ko ginawa. At ngayong tapos na siya, gusto kong gawin ang lahat para mapasakin siya. Nasaktan ako dahil parang baliwala ako sa kanya. Lalo na nung ngumingiti siya doon sa lalaking yun. Gusto kong magwala sa selos pero hindi ko magawa dahil wala akong karapatan. Anong plano mo ngayon? Tanong sa akin ni Leroy. Gagawin kong lahat para tanggapin niya ako. Sagot ko sa kaibigan ko habang nagiinuman kami. Ikaw talaga, kailangan mo na mag-asawa dahil tumatanda ka na. Pabirong sabi ni Leroy sa akin. Kaya nga hahabol ako bro. Natatawang sabi ko sa kanya. Dapat lang. Biruin mo yun, ikaw ang pinakababaero sa atin dati. Kaya ka nga laging napapaaway pero ngayon, ikaw pang walang asawa. Saad pa niya sa akin. Kasalanan ko ba kung habulin ako? Oo na, habulin ka. Pero ngayon mukhang ikaw na nga habol. Ihanda mo sarili mo. Dahil parang Amazona rin yan si Micaela. Mahinin lang siyang magsalita dahil Ilongga. Pero matapang kapag nagagalit. Natatawang sabi nito sa akin. Chief ako bro. Sagot ko sa kanya, hindi mo kayang general. Natutuwang sabi niya sa akin. Natawa na lang ako sa sinabi niya dahil mukhang matatalo ako ngayon. 2:00 na hindi ako makatulog kaya lumabas ako sa silid ko at kinatok kong pinto niya. Nagkunwari akong lasing para makatabi ko siyang matulog. Kinabukasan, pagising ko'y wala na ito sa tabi ko. Kaagad akong lumabas sa silid niya. Napasarap yata ang tulog mo bro, 1:00 na ng hapon, sabi ni Leroy sa akin. Sorry bro, aalis na ako. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Paalam ko sa kaibigan ko. Hindi mo malang ba itatanong kung nasan siya? Tanong nito sa akin kaya napakunot noo ako. Where is she? Umuwi na sa Iloilo. Saan? Sa Iloilo? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Yeah bro, sa tingin ko doon na siya ti. Bro please, pahingi ako ng address niya. Hindi niya ako pwedeng iwan. Susundan ko siya kahit saan pa siya, sabi ko sa kaibigan ko. Nang maibigay sa akin ng kaibigan ko ang address ay kaagad akong nagpabook ng ticket. Natatakot ako na hindi na kami magkikita. Naiinis na ako dahil na-stuck ako sa traffic. Pasalamat ako dahil sakto lang ang dating ko sa airport. Nakapunta na ako dito sa Iloilo kaya hindi na ako mahihirapan. Ang tanging gagawin ko na lang ay hanapin ang address niya. Matagal na ako nakatayo sa labas ng bahay niya. Wala akong lakas ng loob para kumatok. Hanggang sa naapakan kong isang lumang kawayan kaya naputol ito't nakalikha ng ingay. Kaagad itong lumabas, halatang nagulat ito sa pagdating ko. Iniwan niya ako sa labas hanggang biglang bumuhos ng malakas ang ulan. Ang buong akala ko ay hahayaan lang niya ako pero pinapasok niya ako at inasikaso kahit naramdam ko na naiinis siya sa akin. Hindi ako makatulog dahil malakas ang kulog at kidlat, namamahi din ako. Pero bigla ako nagulat dahil yumakap siya sa akin. Natuwa naman ako. Sasamantalahin kong pagkakataon na to dahil bukas hindi ko na ulit siya mayayakap o mahahawakan. Sigurado akong bubugahan niya ako ng apoy. Natatakot pala to sa kulog at kidlat. Buong gabi ako nakatitig lang sa maamon niyang mukha. Mahal na mahal kita love. Sana hayaan mo kong pumasok sa puso't buhay mo. Kausap ko sa kanya bago ako pumikit para matulog na. Eunice POV. Ang gaan ng pakaramdam ko pagkagising ko. Kaagad akong tumingin sa tabi ko. Wala na siya. Bumangon na ako at kaagad na lumabas sa aking silid. Unang sumalubong sa akin ang amoy ng mabangong sinangag. Naglakad ako papunta sa kusina at bumungad sa akin si Eman. Abala ito sa pagluluto at hindi niya ako napansin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Bakit nandito ka pa? Biglang tanong ko sa kanya na ikinagulat niya. Ouch! Napahiyaw ito dahil napaso siya.
Napangiwi naman ako dahil alam kong mahapdi ito. Alam ko na kasalanan ko dahil ginulat ko siya. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. I'm fine, love. Good morning. Nakangiting bati niya sa akin kahit na halatang nasasaktan siya. Hinila ko siya at hinugasan ko ng tubig ang kamay niya. Dito ka lang, bibili lang ako ng yelo. Paalam ko sa kanya. Love, wag na. Okay lang ako. Pigil niya sa akin pero hindi ko siya pinakinggan. Lumabas ako at bumili sa tindahan ng yelo. Pagkabalik ko'y binasag ko ito at nilagay sa maliit na palanggana. Kinuha kong kamay niya at nilublob ko sa tubig na malamig. Huwag mo akong titigan, saway ko sa kanya dahil naiilang ako. Ang ganda mo, love. Kahit bagong gising ka, hirit niya sa akin. Tigilan mo nga ako, bakit nandito ka pa? Wala ka bang trabaho? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Bakasyon ko ngayon, love. Sagot niya sa akin. Bakasyon mo? Bakit nandito ka? Tanong ko sa kanya habang pinagpapatuloy kong pagluluto. Dahil nandito ka, ayoko malayo sa'yo. Malambing na sagot niya sa akin. Hindi na ako babalik sa Maynila. Sabi ko sa kanya kahit ang totoo 1 buwan lang naman talaga ako dito. Magpapalipat ako dito. Sagot niya sa akin. Gaano ka ba kasiguradong sasagutin kita? Binigyan kita ng pagkakataon noon pero sinayang mo lang. Tuloy-tuloy na bulalas ko sa kanya. Na pinagsisisihan ko. Kaya gagawin kong lahat. Tanggapin mo lang ulit ako sa buhay mo. Ikaw ang bahala. Basta sinasabi ko sa'yo. Hindi ito magiging madali, lalo na't sinira mong tiwala ko sa'yo. At ayoko na hindi ako tanggap ng pamilya mo, lalo na si Isa. Love, I love you. Biglang pahayag niya sa akin ay kinabigla ko. Eto na naman ang puso ko, bumilis na naman ang tibok niya. Umiwas ako ng tingin at kinuha ang balde para pumunta sa may poso. Bala ko na lang na mag-igib ng tubig. Ayaw kong bigyan ng pansin dahil baka nakapagsabi ako ng I love you too sa kanya. Mahirap na't baka traidorin ako ng sarili kong bibig. Akmang bubuhatin kong baldi nang bigla niya itong kinuha mula sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at dahil sa sobrang gwapo niya, napaiwas ako kaagad. Ayaw ko makita niyang namumula ako. Buwisit na to, bakit kasi sobrang gwapo niya? Love, tawag niya sa akin. Bakit? Mataring na tanong ko sa kanya. Kakain na tayo, ani niya sa akin. Sige, sunod na ako. Pumasok naman ako at umupo sa tabi niya. Kahoy ang upuan at kasya naman kami. Pero hindi ko inaasahan na bibigay ang upuan. Ay! Napahiyaw ako dahil nahulog ako. Pero hindi ko naramdaman na nauntog ako dahil ang bilis ng kilos ni Eman. Imbis na ako nasa ibabay siya at nakapatong ako sa kanya. Nakita ko na palunok to. Pakiramdam ko rin ay nauhaw din ako bigla. Nagkatitigan kami pero dahil nasa tamang wisyo pa ako ay umalis ako kaagad sa ibabaw niya. Luma na kasi ito kaya bumigay na, sabi ko sa kanya. Bumili na lang tayo ng bago. Naku, wag na. Sanay naman akong kumain sa lapag, sabi ko sa kanya. Luma na talagang mga gamit dito sa bahay kaya anumang oras ay masisira ng mga to. Pero nang tumingin ako sa kanya bigla akong naawa dahil hindi pala ito sanay sa ganitong buhay. Saglit lang, hihiram lang ako ng upuan mo sa kapitbahay. Akmang aalis ako pero pinigilan niya ako. Sanay rin ako sa kahit na ano, love. Baka nakalimutan mo pulis ako. Pasensya ka na ha. Kakauwi ko lang kasi dito. At yung mga gamit na nandito yung mga gamit pa noong nabubuhay pang mga parents ko. Malungkot na sabi ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin at tinalikan ako sa noo. Kahit pasira ang lahat ng gamit dito o luma man ang bahay, sasamahan pa rin kita. Nakangiting pahayag niya sa akin. Hindi ko maiwasang hindi umiyak sa mga sinabi niya sa akin. Napaisip ako bigla, ano bang nagustuhan sa akin ng lalaking ito? Naiyak ako kasi handa ba talaga siyang tumira sa ganitong klase ng bahay? Alam ko na mayaman ang pamilya nila at hindi ito sanay sa hirap. Pinunasan kong luha ko at ngumiti sa kanya. Kumain na tayo, madami pa akong gagawin ngayon. Tutulungan kita, love. Ano niya sa akin? Ikaw ang bahala. Saad ko sa kanya at nagsimula ng kumain. Pagkatapos namin kumain na inayos kong lahat ng mga labahin. Malinis naman ang mga ito, ngunit may amoy lang dahil sa tagal na nakatago. Nagsimula na ako maglaba pero hindi ako nag-iisa dahil tinulungan niya ako. Lihim ako natutuwa dahil haltang hindi siya marunong maglaba. Lumapit ako sa kanya para turuan siya. Ganito lang yan, pero pwede ka namang pumasok sa loob at ako na dito. Mainit ng sikat ng araw. Kaya ko, love. Sorry kasi this is my first time, kaya nga sa loob ka na lang. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan sa labi. Kaagad ko naman tinakpan ang bibig ko. Bakit ka ba nang hahalik?
Kasi inaakit ako ng labi mo, sagot niya sa akin. Tumigil ka nga dyan, maglaba ka na nga lang. Nanliligaw ka pa lang ay panahalik ka na sa akin. Sabi ko sa kanya at bumalik ako sa pwesto ko. Narinig ko namang tumawa to. Sige, tumawa ka pa dyan. Sorry love, ang cute mo kasi. Tigilan mo ako, hindi ako cute. Kasi maganda ka. Talagang sumasagot pa siya? Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy ako sa paglalaba. Nagtataka ako kasi may kausap siya palagi sa phone niya. Nagulat na lang ako dahil may mga gamit na biglang dumating. Sabi ko, wag ka nang bumili, hindi ba? Nainis na sabi ko sa kanya. Magagamit naman natin to love, sagot niya sa akin. Hindi ko naman magagamit yan eh. Bakit love? Kunot nung tanong niya sa akin. Kasi 1 buwan lang naman ako dito, pag-amin ko sa kanya. What? Mukhang gulat na gulat siya sa sinabi ko. Kasi hindi naman ako magtatagal dito, bakasyon lang to. Shit, mahina itong napamura. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Nagpa-assign na kasi ako dito. Pag-amin niya na ikinagulat ko. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi gusto nga kitang makasama, hindi ko na kayang malayo sa'yo. Sagot niya sa akin. Bakit kasi naniwala ka kagad sa sinabi nila? Ikaw talaga? Nangungunsuming sabi ko sa kanya. Mahal kasi kita love. At talagang pinagdiinan pa niya na mahal niya ako, kaya lalo ako nakonsensya. Alam ko, kasi paulit-ulit mo na yung sinasabi sa akin. Pagkasabi ko'y pumasok ako sa silid ko. Sumakit biglang ulo ko sa kanya. Ginawa ba talaga niya yun para sa akin? Mabilis kong tinawagan si Ate Micaela. Hello ate. Ate, bakit niyo naman sinabing hindi na ako babalik? Pambungad ko kagad sa kanya at wala nang paligoy-ligoy pa. Bakit? May nangyari ba? Tanong ni ate sa akin. Kasi nagpalipat siya dito. Akala niya daw hindi na ako babalik dyan. Talagang ginawa niya yun? Mukhang malakas ang tama niya sa'yo. Natatawang sabi ni ate sa akin. Ate naman eh. Pero tawa lang sinagot ni ate. Hindi na ako lumabas dahil hindi ko siya kayang harapin. Nahihiya kasi ako. Pero sumapit ang hapon ay bigla kong naalala ang mga labahan ko kaya mabilis akong lumabas. Nagulat ako dahil lahat nakasampay na. Nagulat din ako dahil palabas na ito sa banyo at bagong ligo ito. Umiwas kaagad ako ng tingin dahil makasalanan ang mga mata ko kung saan-saan napapatingin. Tinapos mong mga labahan? Tanong ko sa kanya. Yes love. Madali lang naman palang maglaba. Nakangiting sagot niya sa akin. Sana hinayaan mo na lang. Sige magpahinga ka na muna. Magluluto lang ako ng merienda natin. Sabi ko sa kanya't naghanap ng pwede kong lutuin. Naging maayos kaming dalawa. Sumapit ang gabit katabi ko pa rin siya sa higaan ko. Naawa naman ako na sa sahig ko siya patutulugin. Man, tawag ko sa kanya. Yes love, sagot niya sa akin, sabay harap sa akin. Masakit bang likod mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Medyo lang, sagot niya sa akin habang mapupungay ang mga mata niya. Dapa ka, hihilutin kita. Utos ko sa kanya. I'm okay love, sabi niya sa akin. Huwag ka nang kukontra, nainis na sabi ko sa kanya. Okay love, aniya sa akin bago dumapa. Itinaas kong damit niya at sinimulan kong i-massage ang likod niya. Bigla itong umungol. Hoy, tumigil ka nga dyan, bakit ka umungol? Tanong ko sa kanya. Masarap kasi love, buwisit na to, minamasahe lang kita kaya manahimik ka. Nagulat ako dahil bigla itong humarap sa akin. Anong ginagawa mo? Eunice, POV. Man, anong ginagawa mo? Kinakabahan tanong ko sa kanya. Wala pa naman akong ginagawa, love. Pananagutan mo ko, love. Binuhay mong hindi dapat binubuhay. Saad niya sa akin habang may ngiting nakakaloko. Wala akong ginagawa sa iyo. Tinutulungan pa nga kita eh. At bakit kita pananagutan? Hinihilot ka lang. Ikaw tong panay ungol. Kahit kabady mas pinanindigan ko pa rin ang pagiging mataray ko. Love, pwede mo naman siguro akong pagbigyan ngayon. Nakangiting tanong niya sa akin. Tigilan mo nga akong thunders ka ha. Baka mataga kita. Pagbabanta ko sa kanya. Love, huwag naman ganyan. Kung ayaw mo na tagain kita, matulog ka na lang dyan. Itutulad mo pa ako sa mga naging babae mo. Pananakot ko sa kanya. Sabi ko nga love, matutulog na ako. Good night love, I love you. Nakangiting sabi niya sa akin pero inirapan ko lang siya. Puro kalokohan talaga siya. Siyempre, kailangan ko siyang pagbantaan dahil baka bumigay ako sa kanya. Iniingatan ko ito kaya hindi pwedeng maisuko ko na kaagad sa kanya. Hindi ko pa nga siya nagiging jowa. Pero pwede siguro kapag kami na, natatawa na lang din ako sa mga iniisip ko.
Humiga na ito at ganun din ako. Sa totoo lang kabado rin ako dahil baka bigla rin akong bumigay sa kanya. Masyado pa naman itong gwapo. Ewan ko ba't nalulusaw lahat ng galit at inis ko sa kanya nung malaman ko na kaya niyang magpalipat dito para lang makasama ako. Alam ko kasi na nasa Maynila ang nakalakihan niyang lugar at sa isang marangyapang pamilya. Tumingin ako sa orasan na nasa dingding. 12:00 na ng gabi pero hindi ako dalawin ng antok. Tumagilid ako para pagmasdan ang mukha niya. Kahit na medyo madilim ay naaninag kong gwapo niyang mukha. Sa tingin ko'y tulog na to. Wala sa sariling pinaglandas kong daliri ko sa ilong niya. Sobrang tangos talaga at bumagay sa kanya. Hindi ko alam kung bakit naging pulis ito kaysa maging businessman. Ang alam ko'y kasing yaman lang rin siya ni Kuya Leroy. Ang gwapo mo kaya lang nakakainis ka. Kausap ko sa kanya dahil alam kong tulog na siya. Alam mong gusto ka talaga ng buruhan na yon. Kaya lang ano ba naman ang laban ko sa kanya, hindi ba? Kapatid mo yon at ako I'm just nobody. Mas maniniwala ka naman talaga sa kanya. Tumawag ako sa'yo. Kaya lang si Isa ang sumagot. Sabi niya sa akin na layuan na daw kita. Na ikakasal ka na daw. Kaya lang hindi ako naniwala sa kanya kaya ako pumunta sa'yo. Gusto ko lang naman siyang inisin eh. Pero ikaw pang nainis sa akin. Sa totoo lang kaya nga ako nag-absent kasi aalagaan kita. Kaya lang hindi mo na ako kailangan kasi magaling ang nurse mo. Nakakahiyaman pero nagsiselos ako sa kanya. At wala akong magawa kundi umalis na lang. Nasaktan ako dahil hindi mo lang ako maintindihan. Hindi ko naman siya pinapaalis eh. Naiinis lang kasi ako sa mga sinabi niya sa akin sa phone kaya naging ganun ako sa'yo. Ngayon ko na nailabas ang nasa loob ko. Mahal na kasi kita eh, pero natatakot akong aminin sa'yo. Ayoko na masaktan, lalo na't hindi ako gusto ni Isa. Napabuntong hininga na lang ako dahil bakit ka ba sinasabi sa kanyang mga to? Bakit ko nga ba sinasabi to sa'yo? Nakakainis dahil hindi ako makatulog ngayon. Kaya kung ano-ano na lang mga lumalabas dito sa bibig ko. Pagkasabi ko sa kanyang na lahat ay bumangon ako at pumunta sa labas ng bahay. Madilim ngunit marami pa rin ang mga bituin sa langit. Tumingala ako at pinagmasdan ko mga ito. Sa tagal ko mag-isa ay ngayon ako nalungkot. Dahil siguro nasanay na ako na may mga taong nasa tabi ko palagi. Ngayon nakapagtapos na ako ay marami akong pangarap para sa sarili ko. Gusto ko magtrabaho para makapag-ipon ng pera. Alam ko na mahal ako ni Eman pero takot akong sumugal. Sana hindi niya narinig ang mga sinabi ko kanina. Napabuntong hininga na lang ako. Love, bakit ka nandito? Nagulat ako dahil nasa tabi ko na pala siya. Hindi ako makatulog, sagot ko sa kanya. May problema ka ba, love? Tanong niya sa akin. Iniisip ko lang kung bakit ka nandito. Bakit mo sinasabi palagi na mahal mo ko? Ano bang meron sa akin at ako ang minahal mo? Sunod-sunod ang tanong ko sa kanya. Alam ko hindi ka naniniwala sa akin, pero mahal kita at wala akong makitang dahilan para hindi kita mahalin. Nasa iyo ng lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Sagot niya sa akin. Paano kung mahal kita pero hindi kagaya ng pagmamahal mo sa akin? Tanong ko sa kanya ulit. Gusto ko siyang tanungin ng tanungin para malaman ko mga sagot sa bakit ko. Mamahalin pa rin kita kahit na hindi mo ako mahal. Aniya sa akin. Eman? Yes, love. Tumingin ito sa akin. Sabi mo mahal mo ko, diba? Tanong ko sa kanya. Mahal na mahal din kita. Mabilis kong sabit mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Kaagad ako nagtalukbong ng kumot. Hiyang-hiya ako sa pag-amin ko sa kanya. Pakiramdam ko, hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko rin kasi aakalain na aamin na ako kagad sa kanya. Ay! Nagulat ako dahil bigla niya akong niyakap. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun. Love, pwede bang pakiulit yung sinabi mo dun sa labas? Utos niya sa akin. Ayoko nga, kasalanan ko bang bingi ka? Matarin na sabi ko sa kanya. Love, kung ayaw mo may mangyari ngayon, ulitin mong sinabi mo kanina. May pagbabanta sa pagkakasabi niya. Bakit ba kasi bingi ka? Nainis na tanong ko sa kanya. Love, may pagbabanta ulit na utos niya sa akin. Okay, eto na, uulitin ko na. Nainis na sabi ko naman. Sabi ko kanina na mahal kita. Napapikit ako dahil ayaw ko nang makitang reaksyon niya. Hindi ko kayang tumingin sa kanya. Yes, thank you love. I love you. I love you. Napadilat naman ako dahil sumigaw ito bigla. Nakikita ko rin na masaya ito. Nagulat pa ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan sa labi ko. Official na tayo love. Tanong niya sa akin. Siguro? Nahiyang sagot ko sa kanya. I love you love. Nakangiting pahayag niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya pero nakatingin lang ito sa akin. Kaya napaisip naman ako bigla. I love you love.
Nautal na sabi ko sa kanya. Gusto kong subukan. Hindi ko malalaman ang magiging resulta kung hindi ko itatry. Mahal ko rin kasi talaga siya kaya siguro na amin ko na sa kanya. Ang saya ko, love. Hindi ako mangangako dahil mas gusto kong gawin. Gagawin ko ang magpapasaya sa'yo. Aniya sa akin. Love, inaantok na ako. Sabi ko sa kanya dahil bumibigat ng talukap ng mga mata ko. Kanina pa ako dilat kaya inaantok na talaga ako. Okay, love. I love you. Sagot niya sa akin. Pinahiga niyang ulo ko sa braso niya. Yumakap naman ako sa kanya. Sa totoo lang ang sarap niyang yakapin, ang bango rin niya. Mas gusto ko natural na amoy niya. Ilang sandali pa'y para akong hinihele hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Matutulog akong may jowa na. Anong mangyayari ngayong opisyal na magkasintahan si Eunice at Eman? Mapanindigan kaya nila ang binubuo nilang relasyon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.